Samantala, nagpahayag ng suporta ang Quezon City Government sa planong paglilipat ng mga informal settlers na nakatira sa mga gilid ng ilog at estero. Kasabay nito, tiniyak ng pamahalang lungsod na magiging maayos ang relocation sites na pagdadalhan sa mga ito. May report si Dina Pagibitan. Pinangunahan ni Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte ang isang sama-sama upang talakayin ang pagtugon ng lungsod sa pakiusap ng pamunuan ng DILG na bigyang pansin ang kalagayan ng marami sa ating mga kababayan na nakatira mismo o malapit sa waterway sa lungsod. Sa Quezon City raw ang may pinakamaraming informal settlers families kung saan mahigit sa 30,000. Kaya naman ngayong panahon ng tag-ulan, nakikiisa ang lungsod sa Zero Casualty Program ng gobyerno. Ang ginagawa po natin, hinihikayat natin silang sumuporta sa programa ng pamahalaan pero sinisigurado natin na maginhawa ang kanilang paglipat. Kasama sa nasabing sama-sama ang mga representante ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Gayon din ang mga barangay captain na silang responsable sa kani-kanilang mga lugar upang mas maging maayos at ligtas ang bawat nasasakupan ngayong panahon ng kalamidad. Siguro naman ng lungsod na ligtas at may sapat na hanap buhay, eskwelahan, health centers at iba pang pangangailangan ang lilipatan ng mga informal settlers sa Bukawi, Bulacan at Payatas. Ito raw ay magsisilbing permanenteng solusyon sa mga kababayan nating walang maayos na tirahan. Hindi po natin tinotolerate na sila po ay nakatira sa isang lugar na kung saan ang kanilang kaligtasan ay magiging mapanganib, magiging risk. No? Hindi po tayo tumotolerate dyan. Nakita naman po natin na ang programa natin ay makatao naman. Hanggang July 30 na lamang ang palugit na ibinibigay sa mga informal settlers upang umalis sa mga lugar na tinitirhan. Mahirap raw talaga ang pagbabago. Ngunit para sa ikagaganda at kaligtasan ng sariling pamilya, dapat raw na sumunod sa programa ang mga informal settlers. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.